Alam niyo po, hindi sila nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang po yung Pilipino na admitted doon sa tinatawag na list of counsels ng ICC. Kami po yung mga abogado na po pwedeng humarap sa ICC. At sa ngayon po, kahit sa isahan pa lang Pilipino, ako dyan sa listahan na yan. Bakit po sinasabi natin na hindi po pwedeng litisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Kasi nga po, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC. Kailan ba nagiging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa sa ICC? Yan ba ho ay agaran? Hindi po, dahil nung naunang kaso ng Nicaragua versus US, nung dinimanda ng Nicaragua ang US dahil pinapatay niya yung mga gobyerno ng Sandanista na tingin ng Amerika ay mga komunista, ang sabi ng hukuman, hindi ka po pwedeng umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero yan po yung magiging epektibo matapos ang isang taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro, hindi maaapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiksyon ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiksyon, hindi mo na matatanggal yung jurisdiksyon na yan maski ikay umalis pa sa hukuman. Noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor. Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, informal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon na partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ang ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagrereklamo yung mga Amerikano, napakamakapangyarihan naman itong prosecutor nito. Wala siyang mandato galing sa taong bayan, kasi yung mga Amerikanong prosecutors po hinahalal, and yet napakamakapangyarihan po pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para maingganyo ang Amerika na sumali sa ICC, pero hindi pa rin siya naingganyo, lahat ng gawain ng prosecutor, kinakailangan aproban ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number one, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang isang taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. Pangatlo, maski ikaw'y bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman ay magpapatuloy. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba'y sa preliminary examination na wala pang partisipasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito, kaunang-unang pagkakataon, ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Isang mapagpalang araw po mga kababayan at welcome po dito sa ating channel. For today's video, tayo po ay magre-react dito po sa video clip na in-upload po ni Attorney Harry Roque sa kanyang TikTok. Okay, so bago natin umpisahan ang lahat, ano nga ba ang ICC? So marami pa sa atin siguro ang hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga yung role neto sa international law. Okay, so ang International Criminal Court o mas kilala bilang ICC ay isang independent international judicial body na nag-iimbestiga. Okay? Nag-iimbestiga po sila at nagpo-prosecute sa mga individual para sa genocide na kaso, crime against humanity, war crimes, and war of aggression. So, maraming mga bansa po yung kaanib ng ICC. Pero ang Pilipinas po ay nag-withdraw na po, no? Sa ICC, kaya hindi na po tayo kabahagi ng ICC. Kaya ngayon po ay matindi ang usap-usapan na talagang wala ng jurisdiction itong ICC sa ating bansa. Okay? So, napakinggan nyo naman po si Attorney Harry Roque sa kanyang pag-i-explain sa inyo. So, alleged pa lang ito mga kababayan at hindi pa naman napapatunayan na guilty po ang ating dating Pangulo. Okay, so pagpapatuloy po ng video na to ay pakinggan po natin, no, mga kababayan, yung pag-explain po ni Attorney Harry Roque dito po sa naging issue
ng pagkakadakip o pagkakaaresto po ni dating Pangulong Duterte. At mamaya-maya lamang po ay magbibigay po tayo ng personal insight natin or opinion natin dito po sa napapanahong issue sa ating bansa. So panoorin na po natin. Nagkaroon na po ng kaso dyan, yung Burundi na umalis din. Ang nangyari, yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation doon sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. So ang sabi ng hukuman, meron ng jurisdiction ang hukuman kasi yung request for preliminary investigation sa loob ng 1 taon pagka-deposito ng instrument of ratification. Ganito bang nangyari sa Pilipinas? Hindi po. 2018 tayo nagbitiw. 2019 naging epektibo. 2021, 2 years later, tsaka humingi ng permiso ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. 2022, binigyan ng permiso. So ibig sabihin na 2019, 2020, 21, 22, 3 taon na ang nakakalipas matapos na naging epektibo ang pagbibitiw natin sa ICC. Hindi na po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang ICC pagdating sa drug war. Kasi nga po, naging epektibo na yung ating pagbibitiw sa hukuman bago nagkaroon ng cognizance ang hukuman sa pamamagitan ng pagbigay ng authorization na magtuloy ang preliminary investigation. Ang tanong ngayon, maraming naniniwala, ako na rin, na itong deklarasyon na babalik sa ICC ay isang patama sa mga Duterte. Meron mang dapat ikatakot ang mga Duterte kapag bumalik ang hukuman? Sagot, wala. Dahil bumitiw na po tayo at yung preliminary investigation ay hiningi at inaprubahan matapos yung pagiging epektibo ng ating pagbibitiw, wala ng jurisdiksyon ang hukumang ICC dun sa drug war. Pag tayo bumalik, magkakaroon ba ng jurisdiction ng hukuman? Wala rin. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng hukuman ay prospective, moving forward. Hindi po pwedeng retroactive. Bakit? Kasi ito po ay criminal statute, penal statute. Hindi po pwedeng bigyan ng retroactive effect. Otherwise, malalabag po ang karapatan ng due process na isang akusado. Ulitin ko po, maski tayo bumalik, yung jurisdiksyon na nawala na sa hukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nawala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiksyon dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente at yung iba pang mga presidenteng uupo. Hindi po mga Duterte yung dapat matakot. Baka kayo po ang dapat matakot dahil prospective ang jurisdiction ng ICC from the date na naging epektibo ang ating membership at ang mga nakaupo po ang po pwedeng malitis. Hindi yung mga dati nang nakaupo. So ayun mga kababayan, napakinggan po natin yung video ni Attorney Harry Roque at ibinahagi niya nga po sa atin yung mga naging karanasan ng ibang mga bansa na naging kaanib o kabilang dun sa ICC noon. At ipinaliwanag din po sa atin ni Attorney Harry Roque na wala na pong jurisdiction nga yung ICC sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang maingay po ngayon sa social media itong pagpapadala po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands. Okay? So, according din sa ibang mga napanood natin at mismong kay Attorney Harry Roque din po nanggaling na nakakalungkot po yung naging desisyon dito nga po sa ICC dahil nga po nung nakarating po si VP Sara sa Netherlands ay hindi kagad sila nabigyan ng pagkakataon na magkita. At napanood nyo naman po yung first appearance po ni Pangulong Duterte kagabi. Talagang napakabilis po, no? Parang wala pa atang 30 minutes yung pag-uusap doon yung talakayan kasi pagpapakilala lang naman yun. At narinig nyo din po si Attorney Salvador na nagsalita po bilang isang kanyang counsel sa pagharap dito sa ICC. At ayun lang, yung personal natin dito, insight at opinion. So, para sa akin, talagang hindi dapat na ipinadala si Pangulong Duterte sa ICC. Dahil syempre, bilang isang mamamayang Pilipino, alam naman po natin na
ang bansang Pilipinas po ay may sariling batas, may sariling hukom na kung saan ay tayo po ay namumuhay sa bansang may soberanya. Kaya sana hindi binaypass yung ating yung ating soberanya dahil isang pagpapakita lamang ito na parang mahina yung ating bansa pagdating sa ganito. At tayo naman ay may pangulo, may gumagana naman po yung ating justice system dito sa Pilipinas at hindi naman talaga tayo totally na inabandona ng gobyerno. Talagang may justice system po sa ating bansa. At lahat po yan ay gumagana. Magmula po yan sa ilaliman. Ayan, magmula sa barangay, sa Municipal Trial Court, RTC, Regional Trial Court, may Supreme Court. So, gumagana talaga yung ating justice system. Just so happen na ito nga po yung nangyari na marami naman po nakakapagsabi hindi lamang po ako na yung nangyari nga daw po kay Tatay Digong ay isang kidnap. So, ang pangit pakinggan, pero based po sa mga nagsabi po, yung mga expert po, at maging si VP Sara, sariling ama niya, so, kinidnap ang kanyang ama. So, hindi natin maalis yun sa kanila kasi syempre sila po yung pamilya, diba? Parang napanood yun naman po yung ibang mga video na kumalat sa social media kung paano po dineprive o yung paano ba yung pinagkaitan po si dating Pangulong Duterte na sana makita niya muna bago siya umalis, si VP Sara. Okay, kasi si VP Sara, kung hindi niyo maitatanong, isang abogada din po ito at nire-request nga po ni dating Pangulong Duterte na si VP Sara yung gusto niyang maging abogado niya. Kaya lamang po, yan po ay ipinagkait sa kanya. So again, hanggang dito na lang muna ang ating comment dito po sa ating video na nakita na nagsalita po si Attorney Roque. At abangan po natin ulit sa mga susunod na araw kung ano pa yung mga napapanahong issue at ating bibigyan yan ng comment, okay, ng reaksyon. Okay, dapat lagi tayong nakaabang sa mga nangyayari sa ating bansa para tayo ay updated. Kasi tayo po ay kabahagi ng ating bansa at tayo po ay may karapatan dyan dahil tayo po ay taxpayer, tayo po ay nabubuhay o namumuhay sa bansang may soberanya at may freedom of speech. Okay, again, iwasan lang po natin yung mga sobrang pagkokomento na below the belt. Okay, so tayo naman ay hindi abogado, wala naman tayong kaalaman masyado sa batas, pero kung alam mo yung sinasabi mo naman ay free will, kumbaga mo lang, sariling opinion mo lang, ayun naman ay valid, Kaya, dapat nire-respeto. Yun nga lang, dapat may limitasyon, diba? Na hindi tayo nakakapanira, hindi tayo nakakasakit ng damdamin. Pwede tayo mag-criticize kasi public figure sila, public servant, syempre, diba, public servant, dapat public trust din sila, at transparent din po sila sa kanilang mga ginagawa. Okay? So hanggang dito na lang muna mga babae at maraming salamat po sa inyo. God bless.